Nababaliw ka na ba? Sino ang mamamatay sa pag-aatsara lang? Ganyan ang mga salitang binitiwan ni na Elena at Jenna matapos iwanan ang kanilang manugang, hipag na si Sofia para sa isang marangyang spa trip sa Tagaytay, kasabay ng utos na gumawa ito ng atsara mula sa 11 piraso ng hilaw na papaya. Nag-collapse si Sofia dahil sa sobrang pagod at lagnat. At nang magbalik ang mag-ina, ang tanging inalala ay ang nasirang mga sangkap. Sa sandaling iyon, ang asawa ni Sofia na si Marco, na katabi niya, ay kinuha ang malaking palangganang puno ng panimpla at ibinuhos ito sa gitna ng kanilang bakuran. Sabay sigaw, "Oo, nababaliw na ako!" "Inay, hindi makatao ang ginawa ninyo. Anong magiging kahihinatnan ng bigla ang pagsabog na ito ng bugtong na anak? Samahan ninyo kami upang alamin kung ano ang kalalabasan ng pangyayaring ito. Maraming salamat sa pagbisita sa mga kwento ng buhay. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. I-comment din ninyo kung saan kayo nanonood ngayon upang maipadala namin ang positibong enerhiya sa inyong lugar. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila mga patalim na tumatama sa pagod na mga balikat ni Sofia. 2 araw pa lang ang nakalipas mula nang mag-isa niyang asikasuhin ang paghahanda para sa pista ng kanilang bayan, kung saan pinagsilbihan niya ang 12 kamag-anak. Ang katawan niya ay parang binibigatan ng 1,000 kilong bakal. Magdamag niyang ininda ang sakit ng kanyang likod at balakang, ngunit ang matalas na boses ng kanyang biyenan na si Elena ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapahingahan. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate ng bahay ng kanyang mga biyenan habang iniinda ang nananakit na mga tuhod. Ngunit pagbukas ng gate, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at tila napako siya sa kinatatayuan. Ang malawak na bakuran ay puno ng mga naglalakihang berdeng papaya na ang taas ay abot hanggang baywang. Sa tantiya niya, aabot ito sa 300 piraso. Ang naglalakihang tumpok na ito ay parang pader na sumasakal sa kanyang paghinga. Sa tabi nito, nakakalat ang daan-daang piraso ng mga sangkap tulad ng karot, luya, bawang at sibuyas na tila isang construction site sa gulo. "Inay, nandito na po ako." "Jenna, andyan ka ba?" Garalgal ang boses na tawag ni Sofia, ngunit tanging ang ihip ng hangin ang kanyang narinig. Ang bahay ay tahimik na parang walang tao. Lumapit si Sofia sa salaming pinto ng sala, at doon, may nakadikit na 1 pirasong papel na may sulat kamay ni Elena. "Sofia, kami ni Jenna ay masama ang pakiramdam kaya nagpasya kaming mag-spa sa Tagaytay. Mga 2 araw kami doon. Bago kami bumalik, siguraduhin mong nabalatan, nagadgad, at naihanda mo na ang lahat ng papayang iyan para sa atsara. Alam ng buong barangay kung gaano ka kahusay magluto, kaya siguradong kayang-kaya mo yan. Isara mong mabuti ang gate at huwag kang titigil sa pagtrabaho." Habang binabasa ni Sofia ang sulat, nagbalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Elena noong kasagsagan ng paghahanda sa pista. "Sofia, bakit ang kupad mong kumilos? Anong klaseng kulay yan ng lumpia na ihahain natin? Ang asawa mong si Marco ay nagpapakahirap magtrabaho, kaya dapat perpekto ang gawaing bahay mo. Sa pag-aatsara, galingan mo talaga." Naalala rin niya ang mapanuyang tawa ng kanyang hipag na si Jenna. "Oo nga ate, kilala mo naman si inay. Kapag hindi mo ginawa ng maayos yan, buong taon kang makakarinig ng sermon." "Ay, may lakad pala ako bukas kasama mga kaibigan ko, kaya ikaw na ang bahala sa lahat ate. Expert ka naman dyan, di ba?" Nanginginig ang kamay ni Sofia habang hawak ang papel at kinagat niya ang kanyang labi. Ang 300 papaya, isang trabahong mangangailangan ng ilang malulusog na lalaki sa loob ng 2 araw, ay iniutos sa kanya, isang manugang na may sakit dahil sa pagod, na tapusin ng mag-isa. Ito ay hindi lang kalupitan, kundi isang sumpa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Tumatawag ang kanyang asawang si Marco, na nasa isang business trip. "Mahal, ako, kararating ko lang dito sa site, papunta na sa kliyente. Mag-aatsara ka raw ngayon? Pagod ka na sigurado." Ang malambing na boses ni Marco ay nagpaiyak kay Sofia, ngunit pinigilan niya ito. "Marco,
Bumili si inay ng 300 papaya. Mag-isa lang ako dito. Umalis sila ni Jenna, nagpunta sa Tagaytay. Anong gagawin ko? Ang sama talaga ng pakiramdam ko. 300? Bakit naman ganon si inay? Pero mahal, pwede bang pagtiisan mo muna ngayon? Pagkatapos ng business trip ko, ibibili kita ng bag na gusto mo at ipapasyal kita. Kilala mo naman si inay, di ba? Kapag tumanggi ka, siguradong magkakagulo. Sige na mahal, kaunting tiis lang. Lagi na lang ganyan. Inisip mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Kahit isang beses lang? Ay mahal, tinatawag na ako ng boss ko. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Sorry, I love you. Nang mamatay ang tawag, naramdaman ni Sofia na nag-iisa siya sa malawak na bakuran. Walang siyang pagpipilian, kundi sumunod. Nagsuot siya ng botas at guwantes at tumayo sa gitna ng bakuran. Binuksan niya ang gripo at ang malamig na tubig ay tumama sa walang laman na palanggana, tumatalsik sa paligid. Sige na, bahala na. Gawin na lang natin. To. Kinuha ni Sofia ang isang mabigat na papaya. Tinaga niya ang dulo at biniyak sa gitna. Lumabas ang maputing laman nito. Ngunit sa araw na iyon, ang kaputian nito ay tila masakit at malupit sa kanyang paningin. 1, 2. Ang paulit-ulit na pagbabalat at paggadgad ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang likod. Ang mga daliri niya, na laging babad sa malamig na tubig, ay manhid na. Ang noo niya ay pinagpapawisan ng malamig. Sa tuwing humahampas ang malamig na hangin sa kanyang katawan na nilalagnat, kinikilabutan siya. Aray! Ang likod ko! Sofia, konti na lang. Mahigit 100 na. Kaya mo yan. Lampas na ang tanghali at humahaba na ang mga anino nang maging kulay lupa ang mukha ni Sofia. Ang kanyang mga labi ay putlang-putla at sa tahimik na bakuran, tanging ang kanyang hirap na paghinga ang maririnig. Biglang may tumawag mula sa kabilang bakod. Hoy, asawa ni Marco, ikaw lang mag-isa ang gagawa ng lahat ng iyan? Nasaan si Aling Elena? Pilit na ngumiti si Sofia. Ay, Ale, masama po ang pakiramdam ni inay kaya nagpapahinga. Tatapusin ko na lang po ito. Diyos ko, paano mo gagawin yan mag-isa? Ang sama naman ni Elena. Sana man lang kumuha siya ng katulong. Hindi pinansin ni Sofia ang awa sa mga mata ng kapitbahay at muling yumuko. Wala siyang pera o karapatang kumuha ng tulong. Lampas 4:00 na ng hapon nang tuluyan nang mawalan ng pakiramdam ang kanyang mga daliri. Habang sinusubukang ilipat ang isang mabigat na basket ng mga sangkap, biglang umikot ang kanyang paningin. Anong nangyayari? Bakit naninilaw ang langit? Dahil sa matinding pagkahilo, nabitawan ni Sofia ang basket at ang mga sangkap ay gumulong sa sahig. Sinubukan niyang kumapit sa isang poste, ngunit ang kanyang basang guwantes ay dumulas. Hindi pa tapos. Sa huli, bumagsak si Sofia sa malamig na sementadong sahig. Sa isang sulok, daan-daang papaya pa ang hindi nagagalaw. Ang mga tuyong dahon ay unti-unting bumabagsak sa kanyang katawan. Ang lamig ng sahig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit wala na siyang lakas para gumalaw. Unti-unti nang nawawala ang kanyang malay, at ang lahat ng tunog ay parang nasa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Jenna. Ate, kararating lang namin sa spa. Nasa labas kami ngayon sa hot spring. Ang ganda ng tubig. Ang kinis ng balat namin. Sana tapos ka na dyan para makapagpahinga ka. Bukas na kami babalik. Good luck. Ang mensaheng puno ng saya mula kay Jenna ay sumilaw sandali sa madilim na bakuran bago namatay. Mula sa nakapikit na mga mata ni Sofia, isang butil ng luha ang tahimik na dumaloy at bumasa sa semento. Dumilim na ang paligid at tanging ang tunog ng tubig mula sa hindi na isarang gripo ang umaalingaw-ngaw. Ang mga tumpok ng papaya ay tila nanunuya sa nakahandusay na si Sofia. Siya ay parang isang itinapong papaya sa gitna ng lamig at ang kanyang hininga ay unti-unting humihina. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang asawa na nagsasabing magtiis ka lang at ang malamig na boses ng kanyang biyenan na nagsasabing ito ay responsibilidad ng isang manugang. Ngunit ang lahat ng iyon ay wala ng kahulugan, nawawala sa ihip ng hangin. Tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang nagbabantay sa kanya.
at ang kanyang puso ay mabagal at masakit na tumitibok sa gitna ng mga nakatumpok na papaya. Nang tuluyang lumubog ang araw, isang makapal na dilim ang bumalot sa bakuran. Ang gripo, na buong araw na umaagos, ay patuloy na nagbasa sa sahig. Si Marco, na mas maagang natapos sa kanyang business trip, ay masayang naglakad papasok sa gate, iniisip na sorpresahin ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang nadatnan ay malayo sa inaasahan niyang mainit na tahanan sa gitna ng bakuran. Napuno ng amoy ng papaya at alat, nakahandusay si Sofia, basa ang kanyang damit. Ang hawak na portfolyo ni Marco ay bumagsak sa sahig. Sofia! Sofia, gumising ka! Anong nangyari dito? Sumigaw si Marco at tumakbo palapit sa asawa. Nang hawakan niya ang katawan nito na nakadapa sa malamig na semento, naramdaman niyang nag-aapoy ito sa lagnat. Ngunit ang mga daliri nito, na basa sa tubig, ay naninigas na. Niyakap ni Marco ang maputlang pisngi ng asawa. Ang mga labi ni Sofia ay kulay ube, at ang kanyang dibdib ay hirap na gumagalaw sa bawat paghinga. Mahal, naririnig mo ba ako? Sofia, dumilat ka. Parang awa mo na. Nandito na ako. Kahit sa desperadong sigaw ni Marco, ungol lang ang naisagot ni Sofia. Tumingin si Marco sa paligid. Ang bundok ng papaya, ang mga natapong sangkap, at ang sulat ng kanyang ina sa pinto. Doon niya napagtanto na ang kanyang asawa ay bumigay sa gitna ng laban sa napakalaking trabahong ito. Isang malamig na galit at mainit na pagsisisi ang sabay na bumalot sa kanya. Tanga! Bakit mo tiniis to? Dahil sinabi kong magtiis ka? Sana sinabi mong hindi mo kaya. Sana sumigaw ka. Binuhat ni Marco si Sofia. Ang kanyang asawa, na dati ng payat, ay tila balahibo na lang sa gaan dahil sa ilang araw na pagod. Maingat niyang inihiga si Sofia sa likod ng sasakyan at nagmaneho. Habang papalabas sila sa madilim na eskinita, namula ang mga mata ni Marco. Sa rearview mirror, nakita niya ang mukha ni Sofia na namimilipit sa sakit. Konti na lang, Sofia. Malapit na tayo. Patawarin mo ako. Kasalanan ko. To lahat. Pagdating sa ospital, sumigaw agad si Marco. Tulong! May pasyente ako. Hindi makahinga ang asawa ko. Nang ilagay si Sofia sa stretcher, ang kanyang maputing kamay ay walang lakas na bumagsak at halos tumigil ang puso ni Marco. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng emergency room, ang kalagayan ni Sofia ay kahabag-habag. Ang kanyang damit ay basa at nanigas. At ang kanyang mga braso at binti ay puno ng pasa mula sa pagbubuhat ng mabibigat na papaya. Mabilis na ginupit ng nurse ang kanyang damit at binalot siya ng maraming kumot. Hindi umalis si Marco sa tabi niya. Maya-maya, lumapit ang doktor na may kunot sa noo. Pamilya po ba kayo? Hindi maganda ang kondisyon ng pasyente. Matinding pagod, trangkaso, at kulang sa nutrisyon. Halos 40 degrees ang lagnat niya. Paano siya nakapagbuhat ng mabibigat at nagbabad sa malamig na tubig sa ganitong kalagayan? Muntik na siyang ma-shock. Malaki ang posibilidad na mauwi ito sa pneumonia, kaya kailangan siyang ma-admit. Ang mga salita ng doktor ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Marco. Total rest. Ang simpleng salitang iyon ay isang karangyaan na hindi naranasan ng kanyang asawa at ngayon lang niya ito naunawaan. Napaupo si Marco sa isang upuan sa pasilyo at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina, si Elena. Marco, nasa bahay ka ba? Natapos na ba ni Sofia ang mga papaya? Katatapos lang namin dito sa spa, kakain kami ng hapunan. Bakit hindi sumasagot ng tawag si Sofia? Baka naman natutulog na naman yung tamad na yon. Nang marinig ang boses ng ina, nag-alab ang galit sa mga mata ni Marco. Inay, nasa tamang pag-iisip pa po ba kayo? Dinala ko si Sofia sa emergency room. Muntik na siyang mamatay. Bakit ka sumisigaw? Anong emergency room? Maarte lang yang asawa mo. Kung sa pag-aatsara lang ay mao-ospital, dapat lahat na ng manugang sa mundo ay naka-admit na. Narinig din niya ang boses ni Jenna. Kuya, baka nag-iinarte lang si ate. Ang pagod namin dito sa spa, tapos sisirain niya ang mood. Sabihin mo kay ate, bilisan na niya, yung mga papaya. Jenna, tumahimik ka. Hindi kayo mga tao.
Alam ninyong pagod si Sofia sa pista. Tapos pinagawa ninyo siya ng 300 papaya ng mag-isa? At nag-spa pa kayo? Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, hindi ko kayo mapapatawad. Ibinaba ni Marco ang telepono at huminga ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bilang isang manager sa isang kumpanya, kinikilala siya sa kanyang galing. Ngunit ang pagbagsak ng pinakamahalagang tao sa buhay niya ay kanyang pinabayaan. Ang masasakit na salita ni Elena at ang mga utos ni Jenna ay tahimik na tinanggap ni Sofia at inisip niyang normal lang iyon sa magbiyenan. Marco, pagod na talaga ako. Puwede bang hindi muna ako pumunta sa inyo? Naalala niya ang sinabi ni Sofia noon at ang sagot niya, alam mo naman si inay, medyo strikto pero mabait naman. Intindihin mo na lang. Ang boses niyang iyon ay parang sumpa na bumabalik sa kanya. Bumalik si Marco sa tabi ni Sofia at hinawakan ang magaspang nitong kamay. Ang mga kalyo at bitak ay parang sumasampal sa kanyang puso. Habang lumalalim ang gabi, ang puso ni Marco ay nagliliyab. Ang bawat patak ng dextrose ay parang luha ng kanyang asawa. Madalas magsalita si Sofia sa kanyang pagtulog. Inay, hindi pa tapos. Kailangan kong balatan ang papaya. Marco, gutom ka na. Kahit sa panaginip, ang trabaho at ang pamilya ang iniisip niya. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang mga luha. Pinunasan niya ang pawis sa noo ni Sofia at bumulong. Patawarin mo ako, Sofia. Hindi mo na kailangang mag-atsara. Huwag ka nang gumawa ng kahit ano. Proprotektahan kita. Si inay, si Jenna, hindi ko na sila hahayaang lumapit sa'yo. Ako na ang tatapos sa lahat ng ito. Ang mga mata ni Marco ay may kakaibang determinasyon. Ang dating masunuring anak ay nawala na. Ang natira ay isang asawa na handang ipaglaban ang dignidad ng kanyang kabiyak. Tumingin siya sa labas ng bintana at nangako. Hinding-hindi na muling babagsak si Sofia nang mag-isa sa malamig na sahig na iyon at pagbabayarin niya ang mga may kasalanan. Lampas na ng hating gabi, hinalikan ni Marco ang noo ng natutulog na asawa, kinuha ang telepono at nag-iwan ng huling babala sa kanilang family group chat. Sa bawat salita, naroon ang kanyang galit at pagsisisi. Malamig pa rin ang hangin sa labas, ngunit sa puso ni Marco, isang nag-aalab na alon ng pagbabago ang nagsisimula. Ang gabing iyon sa ospital ay parang ilang dekada para kay Sofia. May pasa ang kanyang braso kung saan nakatusok ang karayom ng dextrose. Kahit bumaba na ang lagnat, maputla pa rin siya na parang papel. Inasikaso ni Marco ang pag-discharge habang hawak ang kamay niya. Ngunit ang isip ni Sofia ay nasa mga papaya pa rin sa bakuran. Ang obligasyon ng isang manugang na nakasanayan niya sa loob ng 10 taon ay mas malakas pa kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Marco, kailangan kong bumalik doon. Siguradong nabulok na yung mga papaya. Kilala mo si inay, hindi niya yon palalampasin. Mas nakakatakot ang galit niya. Ayusin ko lang, napahinto si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at awa. Mahal, seryoso ka ba? Muntik ka nang mamatay, tapos yang mga papaya pa rin ang iniisip mo? Hindi na natin bahay yon. Huwag ka nang pumunta. Hindi Marco, hindi ako mapakali. Ito na lang. Huling beses na. Kailangan kong tapusin to para matahimik na rin ang isip ko. Napabuntong hininga si Marco. Habang nasa sasakyan, isang malamig na katahimikan ang namayani. Tumingin si Sofia sa labas. Hinahaplos ang kanyang kamay na namaga dahil sa malamig na tubig. Pagbukas nila ng gate, isang maasim na amoy ang sumalubong sa kanila. Ang mga papaya na 2 araw nang nakatiwangwang ay nangitim at nabubulok na. Ang mga natapong sangkap ay nilalangaw. Biglang bumukas ang pinto at lumabas sina Elena at Jenna na nakasuot ng pangalis. Ang mukha ni Elena ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi galit dahil sa nasayang na pera. Ayan ka na pala! Tingnan mo tong ginawa mo, Sofia. Habang nagpapanggap kang nasa ospital, nabulok lahat ng papaya. Sayang ang pera. Anong gagawin mo dito? Nanginginig na tumayo si Sofia sa harap ni Elena. Inay, sinabi ko naman pong bumagsak ako. Ipinaliwanag na po ni Marco sa inyo. Buhay at kamatayan?
Nakakatawa ka. Sino bang namamatay sa pag-aatsara lang? Kapag sa pera ng anak ko, hindi ka nang hihinayang. Pero kapag sa katawan mo, ang arte mo, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sumabat si Jenna. Ate, ang OA mo naman. Ang ganda na sana ng mood namin galing spa, tapos sisirain mo lang. Dapat tinapos mo na to. Napatawa si Sofia ng mapakla. Isang mainit na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Bago pa siya makapagsalita, humakbang si Marco sa harapan niya. Inay, Jenna, seryoso ba kayo diyan? Talagang lumalabas yan sa mga bibig ninyo? Bakit ganyan ka makatingin? Ginulo ng asawa mo ang lahat, tapos gusto mo purihin ko pa siya? Hindi na nakapagtimpi si Marco. Kinuha niya ang pulang palanggana, na puno ng panimpla, at ibinato sa gitna ng bakuran. Tumalsik ang pulang likido sa mamahaling damit ni Elena at sa sapatos ni Jenna. Ano to? Marco, nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako. Inay, hindi makatao ang ginawa ninyo. Habang ang manugang ninyo ay nag-aagaw buhay sa sahig, kayo ay nagpapakasaya sa spa. Anong kasalanan ni Sofia sa inyo para tratuhin ninyo siya ng ganito? Pinagbabato ni Marco ang mga papaya sa buong bakuran. Kuya, tama na. Sayang ang pera. Tiningnan ni Marco si Jenna ng masama. Pera? Nakalimutan mo na ba kung saan galing yang pera na yan? Simula ngayong buwan, puputulin ko na ang credit card mo, ang allowance mo, at ang bayad sa kondo mo. At inay, ang buwan ng suporta at pambayad sa ospital, wala na rin. Ipagbili ninyo ang bahay na to, lumipat sa probinsya, o pumunta sa nursing home. Bahala kayo. Hindi ninyo na ako anak. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib at napaupo. Dahil lang sa babaeng, yan, itatakwil mo ang sarili mong ina? Pinalaki kita ng maayos, tapos ito ang isusukli mo? Kung alam ninyo kung gaano kahalaga ang isang anak, dapat alam din ninyo kung gaano kahalaga ang anak ng iba. Habang si Sofia ay nagtitiis sa inyo, nagbulag-bulagan ako. Akala ko yun ang tama, pero mali pala. Anong klase akong lalaki kung hindi ko kayang protektahan ang sarili kong asawa? Niyakap ni Marco si Sofia, na nagsimulang humagulgol. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinost sa family group chat ang lahat ng masasakit na text ni Jenna at ang mga recorded call ni Elena. Narito ang ebidensya. Ipapadala ko to sa lahat ng kamag-anak natin, sa mga kaibigan ni Jenna. Malalaman ng buong mundo kung gaano kayo kalupit. Buburahin na namin kayo sa buhay namin. Sofia, tara na. Hindi na ito ang lugar para sa atin. Tinulungan ni Marco si Sofia na maglakad palabas. Ang mga sigaw ni na Elena at Jenna ay sumusunod sa kanila, ngunit hindi sila lumingon. Sa loob ng sasakyan, binura ni Marco ang numero ng kanyang ina at kapatid at umalis sa group chat. Nang umandar ang sasakyan, umiyak ng husto si Sofia. Ang bigat na 10 taon niyang pinasan ay biglang nawala. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Mahal, patawarin mo ako. Huli na akong kumampi sa'yo. Pero ngayon, tapos na talaga. Wala nang mang-aapi sa'yo. Pangako, Marco, natatakot ako. Pero noong hinawakan mo ang kamay ko, nakahinga na ako. Tama ba ang ginawa natin? Hindi lang tama, yun ang nararapat. Mabuhay na tayo ng walang iniisip na iba. Ako ang magiging sandalan mo. Umiyak si Sofia sa balikat ng asawa. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paghilom. Ang natapong pulang panimpla sa bakuran ay simbolo ng kanilang masakit na nakaraan. Sa kanilang harapan, isang bagong daan ang naghihintay. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakatulog si Sofia ng mahimbing. Hinaplos ni Marco ang buhok niya at nangako. Hinding-hindi na niya hahayaang gamitin ng asawa ang mga kamay nito para punasan ang mga luha. Ang trahedya ng 300 papaya ay magiging simula ng isang magandang pagbabago sa kanilang buhay. Isang buwan na ang lumipas mula nang putulin nila ang ugnayan sa kanyang pamilya. Ang buhay ni Sofia ay naging mapayapa. Wala nang mga tawag mula sa biyenan o utos mula sa hipag. Ngunit ang nakasanayang trabaho sa loob ng 10 taon ay mahirap kalimutan. Madalas ay naglalakad-lakad siya sa kusina at nasasaktan si Marco sa tuwing nakikita niya ito. Mahal, alam mo bang pinakamasaya ka kapag nagluluto? Dati, napipilitan ka lang. Ngayon,
Bakit hindi ka magluto para sa sarili mong kasiyahan? Isang hapon, inabutan ni Marco si Sofia ng isang bagong kamera at tripod. Ano to, Marco? Ang galing mong gumawa ng atsara. Sayang kung tayo lang ang nakakaalam. Uso ngayon ang YouTube, i-record mo ang mga recipe mo para malaman ng mundo kung gaano ka kahusay. Umiling si Sofia. Iniisip na imposible iyon para sa isang tulad niyang hindi marunong sa teknolohiya. Ngunit seryoso ang mga mata ni Marco. Tutulungan kita. Magluto ka lang. Ako ang bahala sa editing. Gawin nating magandang alaala ang bangungot ng 200 papaya. Napilitan si Sofia na sumang-ayon. Ang una nilang video ay tungkol sa paggawa ng hiling na atsara. Marco, kinakabahan ako. May manonood kaya nito? Huwag kang kabahan. Isipin mo na lang na ipinagluluto mo ako. Magsisimula na ako. 1, 2, 3. Nang magsimula si Sofia, medyo nanigas ang kanyang mga galaw. Ngunit nang hawakan na niya ang kutsilyo, nagbago ang kanyang mga mata. Ang 10 taong karanasan sa pagluluto para sa kanyang mga biyenan ay lumabas. Ang tunog ng paghiwa, ang bango ng mga sangkap, at ang kanyang malinis na mga galaw ay nakunan lahat ng kamera. Marco, hindi ko namalayan. Parang dati lang. Okay lang ba? Okay lang? Ang galing mo. Parang propesyonal. Nagpuyat si Marco sa pag-edit. Hindi siya naglagay ng magarbong effects. Pinanatili niya ang natural na tunog ng pagluluto. Pinangalanan niya ang channel na Kusina ni Sofia. Sa unang linggo, halos 20 lang ang views. Karamihan ay mula kay Marco. Ngunit masaya na si Sofia. Mahal, tingnan mo, may nag-comment. Ang sarap daw pakinggan ng tunog ng paghiwa mo. Nakaka-relax daw. Sabi ko sa'yo simula pa lang yan. Ang pagbabago ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ang kanyang pangalawang video, tungkol sa paggawa ng burong mangga, ay nag-viral sa mga cooking community at mommy groups. Ang kanyang mga sikreto sa pagluluto ay naging usap-usapan. Marco, tingnan mo. Umabot na ng 100,000 views. Libo-libo ang comments, nagtatanong kung saan mabibili ang atsara ko. Anong gagawin ko? Ang comment section ay puno ng papuri. Sinubukan kong gawin to, sabi ng pamilya ko. Parang galing sa isang mamahaling restaurant. Naiyak ako habang nanonood. Ramdam ko ang pagmamahal sa bawat galaw. Ang mga masasakit na salita mula sa kanyang mga biyenan ay unti-unting nawala, napalitan ng mga papuri mula sa mga estranghero. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sofia na ang kanyang talento ay nagdudulot ng saya sa iba. Marco, ngayon alam ko na. Dati, malungkot ako kasi napipilitan akong magluto para sa iba. Ngayon, masaya ako kasi nakakatulong ako sa kanila. Sinagot ni Sofia ang bawat comment. Ang kanyang mahinahong boses at malinis na kusina ay naging kanlungan para sa mga taong pagod sa buhay. Ang subscribers niya ay umabot sa 300,000 sa loob ng isang buwan at dumagsa ang mga offer para sa interview. Mahal, tinatawag ka nilang Atsara Angel. Ingatan mo raw, yang mga kamay mo, kayamanan daw yan. Ano ka ba? Nakakahiya. Pero Marco, masaya talaga ako. Kapag naririnig kong sumaya ang mga tao dahil sa atsara ko, nararamdaman kong hindi nasayang ang pagod ko sa 200 papaya. Muling humarap si Sofia sa kamera, handang gumawa ng bagong video. Wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging pagmamalaki at tiwala sa sarili. Ngumiti siya at sinabing, ang pagluluto ay hindi isang kompetisyon. Ito ay isang pangako ng pagmamahal sa sarili at sa mga taong pinaglilingkuran mo. Sa ilalim ng video, libo-libong komento ng pasasalamat ang dumagsa. Ang maliit na kusina ni Sofia ay naging sentro ng isang kuwentong magbibigay inspirasyon sa buong mundo. Ang kusina ni Sofia ay naging isang social phenomenon. Ang subscribers niya ay umabot na sa 500,000 at araw-araw, libo-libong komento ang dumarating. Ang pinakamalakas na hiling, sana ay maibenta na ang kanyang atsara. Ang kanilang apartment ay naging maliit para sa dumaraming order. Nakita ni Marco na kailangan na nilang gumawa ng desisyon. Mahal, kailangan na nating magdesisyon. Kailangan mong alagaan ang mga kamay mo. Baka magkasakit ka ulit. Simulan na natin ang isang tunay na negosyo. Napabuntong hininga si Sofia. Inisip ko na rin yan.
Pero marunong lang akong magluto, hindi ako marunong sa negosyo. Natatakot akong baka mahirapan ka lang. Hindi, ang galing mo ay para sa lahat. Ang kaibigan kong si Miguel, isang distribution expert, ay gustong tumulong. Darating siya mamayang gabi. Nang gabing iyon, dumating si Miguel. Natikman niya ang atsara ni Sofia at namangha, bayaw, ito na yon. Hindi lang to pang YouTube, kaya nitong baguhin ang buong merkado ng atsara sa Pilipinas. Salamat Miguel, pero hindi talaga ako sanay sa negosyo. Lumalaki na masyado, natatakot na ako. Inilabas ni Miguel ang isang folder. Mrs., maraming naghihintay sa talento mo. May ginawa na akong business plan. Ikaw ang bahala sa lasa at kalidad. Kami ni Marco ang bahala sa production, distribution, at marketing. Ito ay hindi lang para sa tagumpay mo, kundi para itaas ang antas ng kulturang Pinoy. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Sofia. Mahal, si Miguel na mismo ang lumapit. Ang galing na pinanday mo sa bahay ni na inay, gamitin mo na ngayon para sa sarili mo. Ako ang bahala sa lahat. Magluto ka lang ng masaya. Magdamag silang nagplano. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sofia na ang kanyang kakayahan ay kinikilala. Pagkaraan ng ilang araw, bumisita sila sa isang maliit at modernong food factory. Mahal, dito yun, malinis at perpekto para sa small batch production. Fan mo rin pala ang may-ari. Namula ang mga mata ni Sofia. Naalala niya ang kanyang sarili na nakahandusay sa malamig na sahig, nakikipaglaban sa atatlang daang papaya. Dati, luha ng desperasyong iyon. Ngayon, luha ng pag-asa. Pumirma siya sa kontrata. Kaya ko ba to? Pangako, gagawin ko ang pinakamasarap na atsara. Ayokong biguin ang daan-daang libong taong nagtiwala sa akin. Mrs., nagsimula na ang tagumpay mo. Hindi pa tuyo ang tinta sa kontrata. Pero may dalawang malalaking kumpanya na ang nagtatanong. Ang tapat mong mga kamay ang kumilos sa puso ng mga tao. Ang Sofia's at Sara ay magiging isang brand. Sa unang araw ng operasyon, nagsalita si Sofia sa harap ng mga empleyado. Ang ating atsara ay hindi gawa ng makina. Gawa ito ng puso. Ang pagkaing ginawa ng pilit ay may lason. Magluto tayo ng masaya. Ang tunog ng produksyon ay hindi na tunog ng takot para kay Sofia, kundi musika ng bagong simula. Nang simulan nila ang pre-selling, naubos ang libu-libong garapon sa loob lang ng isang oras. Mahal, sold out. Nag-crash ang server. Dahil sa'yo to, napaupo si Sofia at umiyak sa tuwa. Ang dating inaaping manugang ay wala na. Ang natira ay isang atsara master na nagngangalang Sofia, na buong pagmamalaking ibinabahagi ang kanyang pangalan sa mundo. Ang balita ay kumalat. Ang atsara ni Sofia ay naging simbolo ng pagmamahal at pag-asa. Marco, Mrs., tumatawag na ang mga department store. Mas malaki pa to sa inaakala natin. Oo, Miguel, simula pa lang to. Gagawin nating pinakasikat na brand ang pangalan ni Sofia. Nang gabing iyon, nag-celebrate sina Sofia at Marco. Marco, salamat. Kung hindi mo hinawakan ang kamay ko, baka nakahandusay pa rin ako sa sahig na yon. Ngayon, pakiramdam ko, pwede na akong maging masaya. Hindi mahal, ikaw mismo ang lumaban. Pinanood ko lang ang pagsikat mo. Isang mas malaking mundo ang naghihintay sa'yo. Ang bangungot ng 300 papaya ay naging isang malayong alaala. Sa harapan ni Sofia, isang maningning na kinabukasan ang naghihintay. Ang Sofia's at Sara ay naging isang tatak ng tiwala. Walang mamahaling advertisement, tanging ang sinseridad sa kanyang mga video ang nagpatibok sa puso ng mga Pilipino. Mahahabang pila ang nabubuo sa mga supermarket para sa kanyang produkto. Isang TV station ang nagplano ng isang special documentary tungkol sa kanya. Isang hapon, pumasok si Miguel sa opisina ni Sofia. Mrs., ang galing ninyo. Ang reaksyon sa interview ninyo sa TV ay pambihira. Sabi nila, saan ka makakahanap ng ganyang manugang? Dahil diyan, isang malaking online shopping platform ang gustong gumawa ng exclusive section para sa inyo. Ngumiti si Sofia na mayroon ng dignidad ng isang master. Salamat, Miguel. Ginagawa ko lang ang gusto ko. Ang gusto ko lang ay makagawa ng atsara na masayang pagsasaluhan ng mga pamilya. Ayokong marinig na nagbago ang lasa dahil sumikat ako. Ang prinsipyong, yan ang nagdala sa'yo sa tagumpay.
Marco, tingnan mo to. Ang sales natin ay higit pa sa inaasahan. Si Marco, na siyang namamahala sa lahat ng schedule ni Sofia, ay tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Mahal, bukas may isa ka pang interview. Ang kuwento mo raw ay nagbibigay ng pag-asa sa marami. Hindi ka ba napapagod? Hindi, Marco. Kapag naaalala ko ang mga araw na umiiyak ako sa malamig na sahig, ang makapagkuwento tungkol sa pagluluto sa ilalim ng mainit na ilaw ay parang panaginip. Habang si Sofia ay abala sa kanyang tagumpay, ang bahay na kanyang iniwan ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Matapos putulin ni Marco ang lahat ng suporta, ang peking kapayapaan sa bahay na iyon ay gumuho. Unang bumagsak ang marangyang buhay ni Jenna. Hindi na siya makapamili sa mall. Ang mga kaibigan niya ay lumayo na at ang mga credit card bill ay dumating. Inay, gutom na ako. Bakit puro instant noodles na lang? Mamamatay ako sa malnutrisyon. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang kakaibang bulong ni Elena. Si Elena, na dati hindi humahawak ng sandok, ay nakatayo sa harap ng maruming lababo, mukhang wala sa sarili. Jenna, nasaan si Sofia? Bakit hindi siya nagpapakita? Kanina ko pa siya inuutusang maghiwa ng gulay. Malapit nang umuwi si Marco. Hindi pa siya naghahanda ng pagkain. Kinilabutan si Jenna. Inay, anong pinagsasabi mo? Matagal nang umalis si ate. Hindi na umuuwi dito si kuya. Gumising ka na, inay. Hindi. Narinig ko siyang nagbabalat ng papaya kanina. Siguradong nagtatago lang yun para inisin ako. Lumabas si Elena sa bakuran. Ngunit wala siyang nakita kundi mga tuyong dahon at basura. Doon nila napagtanto na ang kanilang komportableng buhay ay itinayo sa pawis at luha ni Sofia. Ang pagkawala ni Sofia ay hindi lang abala, kundi pagguho ng kanilang mundo. Inay, pumasok ka na. Ang lamig-lamig. Nakakatakot ka na. Pumasok si Elena sa kusina at binuksan ang kalan. Inilagay niya ang isang walang laman na kaserola at bumulong. Sofia, natapos mo na ba ang 300 papaya? Aalis ako papuntang Tagaytay. Dapat tapos na yan pagbalik ko. Galingan mo, ha? Ha ha ha. Ang tawa ni Elena ay nakakakilabot. Naramdaman ni Jenna na bumagsak ang kanyang puso. Hindi ito simpleng pagkalimot. Ang mga alaala ng pagpapahirap kay Sofia ay bumabalik na ngayon para sirain ang isip ni Elena. Ang dating mainit na tahanan ay puno na ng amoy ng nabubulok na basura at samaan ng loob. Sa kabilang dako, si Sofia ay nakatingin sa papalubog na araw mula sa bintana ng kanyang opisina. Sa tabi niya ay ang kanyang mapagmahal na asawa at tapat na kaibigan. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na sugat, kundi isang proseso ng fermentation na nagbigay daan sa isang mas malalim at mas mayamang lasa. Ngunit ang anino ng nakaraan ay unti-unti pa ring gumagapang pabalik sa kanyang mapayapang buhay. Ang bahay ng kanyang mga biyenan ay tuluyan ng gumuho. Pagkaraan ng 6 na buwan, ang buhay ni na Elena at Jenna ay naging isang bangungot. Si Jenna ay baon na sa utang sa mga 5,006. Ang kanilang bahay ay malapit ng marimata. Ang ina niyang si Elena ay tuluyan nang nawala sa katinuan. Isinusulat ang pangalan ni Sofia sa mga pader hanggang sa magsugat ang kanyang mga daliri. Dahil sa desperasyon, sinugod ni Jenna ang kumpanya ni Sofia. Pumasok siya sa lobby, na marumi at gusot ang damit, at sumigaw. Marco, lumabas ka. Ikaw, Sofia, lumabas ka diyan. Nagpapakasaya kayo habang ang ina ninyo ay nagugutom. Kapag hindi kayo lumabas, magpapakamatay ako dito. Nagulat ang mga empleyado at kliyente. Unang dumating si Miguel. Jenna, nawawala ka na ba sa sarili mo? Umalis ka bago pa ako tumawag ng pulis. Miguel, kasabwat ka rin ano? Dahil binigyan ka ng pera ng babaeng yan. Naging aso ka na niya. Tawagin mo si kuya. Hanggat hindi niya binabayaran ang mga utang ko, hindi ako aalis dito. Biglang bumukas ang elevator at lumabas si Marco. Ang mukha ay puno ng galit. Hinila niya si Jenna palabas. Nababaliw ka na. Anong karapatan mong tumapak dito? Umalis ka. Kuya, tao ka ba? Si inay. Hindi na makontrol ang pagdumi. At isinusulat ang pangalan ni ate sa pader. Tapos ikaw? Nagpapakasarap dito kasama ng asawa mo? Bigyan mo ako ng pera.
pambayad sa ospital ni inay at sa mga utang ko. Pinigilan ni Marco ang sarili na sampalin si Jenna. Pamilya? Paano mo nasasabi yan? Noong nag-aagaw buhay si Sofia sa sahig, anong ginawa ninyo? Nagtawanan kayo sa Tagaytay. Ngayong kailangan mo ng pera, ginagamit mo si inay? Masahol ka pa sa hayop. Security, ilabas yan. Nang hahatakin na si Jenna, lumitaw si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Sandali lang. Bitawan ninyo siya. Hinarap ni Sofia si Jenna. Sumigaw si Jenna, "Masaya ka na? Dahil sa'yo, nasira ang buhay namin. Ikaw ang may kasalanan. Bayaran mo kami. Ang perang kinita mo sa atsara, sa amin yan. Sa amin mo natutunan ang lahat." Hindi natinag si Sofia. Tinitigan niya si Jenna sa mata at mahinang nagtanong, "Jenna, bukod sa pera, kumusta na talaga si inay? Tinatawag niya ba talaga ang pangalan ko?" Natigilan si Jenna at biglang nagbago ang kanyang kilos. Lumuhod siya at umiyak, hinawakan ang damit ni Sofia. "Ate, patawarin mo ako. Si inay, kapag bumabalik ang katinuan niya, ang atsara mo lang ang hinahanap niya." Sabi niya, kapag nakatikim lang siya ng isang kutsara, mawawala raw ang lahat ng sakit niya. Nagmamakaawa siyang dalhin ka raw namin. "Ate, baka ikaw ang lunas sa sakit niya. Pakiusap, pumunta ka sa bahay." Kahit isang beses lang, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lobby. Niyakap ni Marco si Sofia. "Mahal, huwag kang maniwala. Nag-aarte lang yan para makakuha ng pera. Kapag tumapak ka ulit sa bahay na yon, masasaktan ka lang." Sumang-ayon si Miguel. "Mrs., hindi ka panipaniwala ang sinasabi niya. Kanina lang, galit na galit siya sa inyo, ngunit hindi gumalaw si Sofia." Naalala niya ang mga araw na kahit sa gitna ng masasakit na salita, kapag natikman ng kanyang biyenan ang kanyang atsara, tumatahimik ito. "Ang galing mo talagang gumawa ng atsara." Baka sa papuring iyon, may katotohanan. Higit sa lahat, gusto na niyang tapusin ang masamang ugnayan na ito. Hindi sa pamamagitan ng pag-iwas, kundi sa pamamagitan ng pagharap. "Marco, pupunta ako. Dadalawin ko si inay." "Mahal, bakit? Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa nila sa'yo?" "Alam ko, pero kung hinahanap talaga niya ang atsara ko, iyon ang huling respeto na maibibigay ko. Gusto kong malaman kung ang atsara ko ay lunas o lason na magpapaalala sa kanya ng kanyang mga kasalanan. Gusto kong tapusin ang bangungot na ito sa sarili kong paraan. Doon lang ako magiging tunay na malaya." Dahil sa determinasyon ni Sofia, yumuko si Marco. Umakyat si Sofia sa kanyang opisina at kinuha ang pinakamasarap niyang atsara. Habang inilalagay ito sa lalagyan, tila inililipat niya ang 10 taong sakit at hinanakit. Sumakay sila sa sasakyan. Pagdating sa gate, naramdaman ni Sofia ang paninikip ng dibdib. Ang dating malinis na bakuran ay isa ng basurahan. Pagpasok sa loob, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila sa isang sulok. Nakaupo si Elena. Isinusulat ang pangalan niya sa hangin. "Sofia, nabalatan mo na ba ang papaya? Magdala ka pa ng asin. Darating na si Marco, bilisan mo." Lumapit si Sofia at lumuhod sa harap niya. "Inay, ako po to, si Sofia. Dala ko po ang atsara na hinahanap ninyo." Nang inig ang mga mata ni Elena, inilapit ni Sofia ang isang kutsarang sabaw ng atsara sa bibig niya. Nang dumampi ang malamig na sabaw sa tuyot na labi ni Elena, tila bumalik ang kanyang katinuan. Isang malaking butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang matapang at malinis na lasa ng atsara, ang lasa na pinanday sa loob ng 10 taong pagtitiis, ay nagsilbing isang malakas na panggising sa nawawalang isip ni Elena. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Sofia hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang babaeng may dignidad. "Sofia, ikaw nga," nanginig ang kamay ni Elena habang hawak ang damit ni Sofia. "Patawarin mo ako, Sofia. Hindi kita tinuring na tao. Ngayon, nakikita ko ang lahat ng kasamaan ko. Ito na ang parusa sa akin. Karma ko to." Tumingin siya kay Marco. "Marco, huwag mong patawarin ang inang ito na nagpahirap sa asawa mo. Pero Sofia, ang galing mo. Sa gitna ng impyernong iyon, nakalikha ka ng ganitong sarap. Hindi kita ginawang master. Ikaw mismo ang lumaban
para maging master. Umiyak ng malakas si Elena. Si Jenna, na nanonood, ay natigilan. Ngayon niya lang naunawaan kung gaano siya kasama. Si Sofia ay hindi dumating para sirain sila, kundi para iligtas sila mula sa impyernong sila mismo ang gumawa. Napaluhod si Jenna. Ate, patawarin mo ako. Inggit na inggit ako sa'yo. Inisip kong gamitin si inay para makakuha ng pera sa'yo. Pero ngayon, nakikita kong masahol pa ako sa hayop. Patawarin mo ako. Hinaplos ni Sofia ang balikat ni Jenna. Hindi ito pagpapatawad, kundi isang pagtatapos sa kanilang mahabang ugnayan. Pagkaraan ng ilang oras, nag-usap silang apat. Jenna, babayaran ko ang utang mo sa huling pagkakataon. Ito ay dahil sa kagustuhan ni Sofia. Ibenta natin ang bahay na ito, sabi ni Marco. Sumingit si Sofia. Marco, ang perang mapagbebentahan at ang sarili kong pera, gamitin natin para ipasok si inay sa isang magandang nursing home. Ikaw naman, Jenna, kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Tutulungan kitang magsimula, pero hanggang doon na lang. Ate, salamat. Kahit maghugas ako ng pinggan, gagawin ko. Hinding-hindi na ako magiging kahiya-hiya sa'yo. At Marco, dagdag ni Sofia, gusto kong ako mismo ang magdadala ng pagkain at atsara kay inay sa nursing home 2 beses sa isang buwan. Habang naaalala niya ang lasa ng atsara ko, gusto kong suklian siya sa paraang ito. Naiyak si Marco sa kabutihan ng asawa. Pagkaraan ng ilang araw, sa nursing home, masayang kumaway si Elena nang makita si Sofia. Ayan na ang master kong manugang. Kahit paputol-putol ang alaala ni Elena, sa tuwing bubuksan ni Sofia ang lalagyan ng atsara, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Sa tabi, lumapit si Jenna, na ngayon ay nagtatrabaho na sa isang restaurant. Inabutan niya si Sofia ng isang pares ng medyas. Ate, para sa'yo yan. Galing yan sa unang sahod ko. Ngumiti si Sofia. Ang dating puno ng galit na bahay ay napalitan na ngayon ng kapayapaan. Habang paalis, huminga ng malalim si Sofia. Ang 10 taong bigat ay parang hangin na lang na lumilipad. Ang tunay na paghihiganti ay hindi pagsira sa iba, kundi pag-ahon sa sarili mula sa impyerno at paglakad patungo sa liwanag. Mahal, sabi ni Marco, nagtapos na ang isang kabanata ng buhay natin. Kung hindi dahil sa'yo, mananatili kaming lahat sa impyerno. Hindi, Marco. Lahat tayo ay nagsakripisyo. Ngayon, mabuhay na tayo ng tunay na masaya. Ang kanilang sasakyan ay mapayapang tumakbo sa ilalim ng papalubog na araw. Ang puso ni Sofia ay puno na ngayon, hindi ng sakit, kundi ng malalim at masarap na aroma ng atsara na nagliligtas at nagpapagaling. Ang pagpapatawad at pagkakasundo ay ang tunay na proseso ng fermentation na nagbigay sa buhay ni Sofia ng pinakamaganda at pinakamalalim na lasa. Ang bangungot ng 10 papaya ay naging isang proseso ng fermentation na nagbigay sa buhay ni Sofia ng pinakamalalim na lasa. Ang kanyang atsara ay umabot na sa mga sikat na hotel at restaurant sa New York at Paris. Mahal, tumawag ang Paris. Sabi ng mga food critic, ang sabaw daw ng atsara mo ay parang hamog mula sa isang mahiwagang gubat, sabi ni Marco. Ngumiti si Sofia. Ang ipinapadala natin ay hindi lang atsara, kundi ang ating puso. Iyon ang natitikman nila. Nagbago na rin ang buhay ng kanyang mga biyenan. Si Jenna ay isa ng masipag na manager sa isang restaurant. Natutunan na ang halaga ng pagod. Humingi siya ng tawad kay Sofia. May luha sa kanyang mga mata. Ate, ngayon ko lang naintindihan. Patawad at salamat. Si Elena naman, kahit paurong-sulong ang alaala, ay laging masaya sa tuwing dumarating si Sofia, dala ang kanyang atsara. Sofia, ang sarap talaga ng luto mo. Patawarin mo ako, anak. Marami akong kasalanan. Dumating ang araw na lilipad sina Sofia at Marco papuntang Paris para sa isang International Food Expo. Sa airport, nagpaalam sa kanila si Miguel. Good luck, Mrs. Naghihintay ang buong mundo sa atsara mo. Ang airport. Dati, ito ang simbolo ng pag-iwan sa kanya. Dito siya iniwan ng kanyang mga biyenan habang siya ay nag-aagaw buhay. Ngayon, ito na ang simbolo ng kanyang tagumpay at paglipad. Mahal, sabi ni Marco,
Ang hindi ko pagprotekta sa'yo noon ang pinakamalaki kong pagsisisi. Ngayong kasama na kita dito, parang nabunutan ako ng tinik. Hindi ka na isang inabandonang manugang. Ikaw na si Master Sofia, na hinihintay ng buong mundo. Magkahawak kamay silang naglakad. Sa bintana ng eroplano, nakita ni Sofia ang malawak na runway. Ang dating pader na kumulong sa kanya ay isa na ngayong daan patungo sa kalayaan. Ang sakit ay naging lasa, ang lungkot ay naging karunungan. Marco, tingnan mo ang runway. Dati, akala ko pader yan. Ngayon, nakikita kong ito pala ang daan patungo sa kahit saang lugar sa mundo. Tama. Dahil nilabanan mo ang lahat, ang daang yan ay naging red carpet para sa'yo. Binabati kita, Sofia, sa iyong tunay na kalayaan at paglipad. Sumakay sila sa eroplano. Habang umaangat ito, ang lahat ng masasamang alaala ang pang-aapi, ang malamig na mga mata, ang pagwawalang bahala ay naging maliliit na tuldok na lang sa ibaba hanggang sa tuluyang naglaho. Sa ibabaw ng mga ulap, sinalubong sila ng maningning na sikat ng araw. Naintindihan ni Sofia na ang tunay na kaligayahan ay hindi hinihingi, kundi nililikha gamit ang sariling galing, kasama ang mga taong nagmamahal sa'yo. Mahal, matulog ka na, sabi ni Marco. Paggising mo, nasa Paris na tayo, kung saan naghihintay ang atsara mo. Doon, magsisimula na ang tunay na buhay natin. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Wala na ang lamig ng nakaraan, tanging ang init ng pagmamahal at ang pananabik sa hinaharap. Ang tunay na paglipad ni Master Sofia ay nagsisimula pa lang. Ang kanyang kuwento ay naging isang alamat, at ang kanyang buhay, tulad ng kanyang atsara, ay magbibigay ng isang maganda at walang hanggang lasa. Mga minamahal kong kaibigan at taga-subaybay, nasaan man kayo ngayon habang nagkakape sa umaga, nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, o marahil ay nasa isang tahimik na biyahe, nais kong maglaan ng sandali upang personal kayong kamustahin. Ano ang tumatak sa inyong puso't isipan matapos ninyong pakinggan ang paglalakbay ni Sofia? Ang inyong mga saloobin at damdamin ay parang pampalasa na nagbibigay buhay at lalim sa bawat kuwentong ating ibinabahagi. Mangyaring i-comment sa ibaba kung ano ang inyong naramdaman. At kung ang kwentong ito ay sumalamin sa inyong karanasan o nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Ito ang magiging inspirasyon namin upang patuloy na maghabi ng mga istoryang puno ng pag-asa. Saan man kayo dalhin ng agos ng buhay, ang taos puso kong dalangin ay naway lagi ninyong mahanap ang lakas na bumangon mula sa anumang pagsubok, at nawa ay ang sarili ninyong kusina, ang inyong puso ay laging mapuno ng init, pagmamahal, at pinakamatamis na lasa ng kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkikita, isang mahigpit na yakap sa inyong lahat